Natin, paano ka pumasok? Ni-recruit ka ba? Kaibigan mo ba nandun? Yung iba kasi si boy mo, si Ibs Fernandez, ano naman siya, redo ng pamilya. Ikaw, bakit ka pumasok? Parang gusto ko lang sumama, sir, pumasok. Kagustuhan ko. Anong nagustuhan mo? Kasi yung kapanahonan na yun, umiikot-ikot sila doon sa inyo, pumunta doon sa barangay nyo, ganon. No, si Pahad. Sa bahay nyo mismo? Si Pahad. Si Fahad. Si Pahad. Sa kanya lang ako sumama, sir. Tapos parang ano niya lang ba ako. Nung una ako pumasok, hindi talaga sa, dito lang ako sa labas. Intel lang po. Parang pag may inutusan siya sa akin, sabi, tingnan mo yan, o kunin mo yan. Yun lang. Anong normal na inuutos sa'yo? Bili ng pagkain? Ganon-ganon? O magmanman? Ganyan? Magmanman. Hindi talaga ako sumarunong mag sir. Magmanman sa mga, sabi niya, manmanan mo yan yung mga tao na yan. Tapos, pag may kukunin pera, parang ganon. Pag may nagbigay sa kanya, sabi niya, kasi ikaw yan dyan sa labas, kunin mo nun doon sa kanya. Doon yung pera. Doon sa iba, doon. So ikaw yung taga-kolekta, tapos ibigay sa kanya? Oo, parang ganon siya. Dahil malapit ka sa kanya, kamag-anak mo siya, o hindi naman? Dahil paano siya nagtiwala sa agad-agad sa'yo? Yung asawa niya kamag-anak. Ay, kaya pala. So, sino ang kinukuhanan mo dito nun? Yung mga, di ba humihingi kayo sa mga, yung mga negosyante, ganyan? Paano ba yan? Paano yung style nyo noon? Siguro mga engineer, sir. Kasi pag magpunta ako doon, sabi niya, kunin mo yung pera doon sa Lamitan. For example, sa Lamitan. Huwag ka magbanggit ng pangalan. Huwag ka magbanggit ng pangalan. Sabi niya, kunin mo yung pera doon sa Lamitan. Tapos, mag-meet up lang kayo. Meet up lang. Pag kinuha ko yung pera, hindi ko kilala yung tao. Sabi niya sa babae, ganyan yung itsura, ganyan yung outfit. Diyan siya nag-intay. Kinuha ko sa mga babae o lalaki, pero hindi ko yan kilala, sir. Yan lang. Sabi niya, yung inutusan ko, ganyan din ang style, ganyan yung motor, ganyan yung meet up lang kayo, tapos bigay mo lang sa kanya yung pera. Parang kang liaison officer sa amin yan, parang ka. Pero matindi-tindi dahil hindi ka basta pagkatiwalaan kasi, lalo na sa pera, pag di ba? Tapos ibibigay mo sa kanya. Pag nakuha ko na, bibili ka ng pagkain o ganon. Mga sigarilyo, pagkain, tapos yung iba, bigay na sa kanya. Ikwento mo nga yung yung klaseng pinapabiling, kasi sa Sulu iba sa Patikul iba yung inuutosan nila yung mga taga-sibilyan talaga doon doon sa baryo, bababa, pupunta sa Holo. Anong style naman dito na, mga pagkain, may campus na Fahad, di ba? Tapos dinadala mo rin pagkain sa kanila. Sa mga alot siya. Sa mga alot, yung kampo nila. Yung kampo nila. So, siyempre, labas-pasok ka doon. Kasi noon hindi pa talaga ako na makilala ba. Kasi pwede pa ako pumunta ng bayan, pwede pumunta sa taas. Kasi nung bago pa ako pumasok, ganun. Hanggang 2019, 2009 yun, mga ganun, bagong pasok ka pa lang. Hanggang 2011. Na ganun ka lang, dito ka lang. Ano pa yung mga maalala mong mga ginagawa mo noon, maliban sa pag ng pera, ganyan? Magmanman sa military? Hindi naman. Parang ganun na nga. May operation ba, ganun-ganun? Okay. Tapos mga magkuha ng baril, magdala ng bala, kunin mo doon sa tipo-tipo yung bala o baril, tapos dalhin mo dito. Saan mo kinakarga yun? Motor? Nakamotor? Oo. Inaano mo muna? Inano lang. Okay ka. Lagay sa sako. Okay ka. Walang ka ba? Wala. May checkpoint man. Kasi tsambahan lang. Pag may checkpoint, tingnan mo na parang gano'n. Pag may nag-check, hindi mo na dumaan. Pag wala na dumaan. Parang chill-chill lang. Chill-chill lang ba? Chill-chill lang. Bata ka pa, binata ka pa .
So parang ganun pala nun, yung mga bala, baril, dalhin sa kanila. Sobrang tiwala siya sa'yo, syempre. Pero ikaw nun, parang chill-chill lang, wala. Oo. Enjoy mo lang. Ako kasi yung kanan kamay niya, sir. Ako kasi yung kanan kamay niya. Dahil magkaanak yung ng asawa niya. Pakibigay mo, ano yung background ni Fahad? Ano siya? Sub-commander, sub-leader. Sub-leader. Ni FI. Ni Nur Hasan Jamiri. Bilang isang sub-leader, may sarili siyang kampo. Wala. Ganun. Doon lang kami sa parang yung datingan namin doon sa Mangalot, sa Baungilan, sabi na Baungilan. Ano kayo, sa bahay nyo rin lang kayo? Oo, bahay lang. Hindi kayo, kasi sa NPA, may kampo talaga sila. Sa Patikul, wala rin kampo. Ikot-ikot din lang kasi kamag-anak lahat doon. Ganon din pala dito. Oo, ganon din. Kailan ka nag full time na doon ka na sa loob? 2011. Dahil, ba't ka napilitan mag full time na sa loob? Kasi gusto ko na siya. Yan ang gusto kong tanong. Bakit mo ginusto? Sige nga, ikwento mo nga yung kasi sabi nila, pag may gera, masaya. Ganon yung ano. Kasi iba yung ngiti mo na ginusto ko na, sir. Parang ganon ba na? Sa isang bata na yakan, bakit, yun, ba't parang masaya mo sinabi yun na gusto ko na, sir? Parang ganon. Kasi pag siya, sir, sa loob na tayo na, sin member na talaga, sabi nila pag, hindi ko alam yun. Hindi ko alam sa Tagalog. Parang na ano ka sa baril, na ano ka sa baril o sa gusto mo na dahil gusto mo makigira, gusto mo humawak ng baril. Parang ganon. Anong unang baril binigay sa'yo? Kung ano-ano ang binigay ni Fahad sa akin kasi papalit-palit siya. Armalite, tapos mga 45 lang, parang ganun. Kasi hindi rin ako na talagang ano ba yun? Hindi ka na palabas-labas nun, di ba? Nung pumasok ka, hindi ka na palabas-labas katulad nung pamotor-motor ka rito sa Palabas-labas din paminsan-minsan. Kasi hindi din talaga ako kilala. Parang hindi ba talaga ako na katulad niya na kilala talaga sa parang public na ba sila na Hindi ka pa sa military, hindi ka pa na burn out noon Pero sa'yo noon, nung full-time ka na, anong kaligayahan mo noon na Abu Sayyaf ka? Ano yung kwan mo noon? Anong nararamdaman mo noon na, mga ka noon, 21 years old ka na noon siguro? Mga ganon, edad mo na noon. Mga 20, ganon. Oo, parang ganon. Anong kwan mo noon? Wala ka pa asawa noon? Wala pa. So, binatang-binata pa. So, anong gusto mong mangyari sa buhay mo noon? Parang gusto mong makigera? Anong kwan mo noon? Noong mga panahon na yon? Kasi, ano ba yan? Kung sa amin sa jihad ba, sir? Jihad. Jihad yung talagang nyo? Jihad talaga. Yun kasi, sige. Kasi, lahat ng na-interview kong Abu Sayyaf, talagang jihad yung pagpasok mo sa loob, may lecture talaga sa inyo doon na jihad itong ginagawa natin. Ganun ba? Kasi iba yung tapang nyo talaga dahil jihad sa inyo yung Paanong pagkaintindi mo noon nung una kang lecturean ng jihad?
ito, jihad ito. Holy war ito. Paano pumasok sa'yo na, ito gusto ko dati baril, magkabaril lang, pero nasa loob na ako, jihad na ito. Anong kwan mo nun? Paano paano mo iniintindi nun na jihad itong ginagawa namin? Kasi pag nasa loob na tayo, sir, kabilang na tayo doon sa mga mujahidin. Yun. Pagkalam ko, pag nasa loob na tayo, nasa loob na tayo ng mujahidin. Tapos yan na, para mag-jihad na. Kasi pag may gera, sabi niya sahid, mas mabuti yung mamatay na sahid. Kung namatay ka sahid ka, kalaban mo yung mga sundalo, parang ganun. Yun talaga yung utak nyo. Mujahidin kayo. Ikaw nun, talagang kumbinsido ka na jihad ito, mujahidin ako. Kasi yung isang in-interview, sabi niya, sir, hindi kami ganun, hindi kami magtatagal sa loob ng Abu Sayyaf. Tama ba yun? So hindi ka kumbinsido na mujahidin ka, parang hindi ako magtatagal. Parang ganun ba? Yeah. Yung hindi interesado ba? Parang parang gawin lang nila na parang pangpasikat ba? Kung ganun yung mga iba. Yung iba? Sige nga, ikaw iba, di ba? Dahil right-hand man ka kaagad. Pero yung ibang pumapasok, pasok lang sila magpasikat, gano'n? Parang ganun. May gano'n. Ano pa yung iba naman na gusto ng iba, bakit sila pumapasok? Hindi ikaw Yung mga kasamahan mo nun. Yan ang katulad din sa amin. Yung talagang gusto nila talaga na mag-jihad. Yung interesado talaga, yung mga iba, katulad ba nung sa amin, yung interesado ka talaga, pag interesado ka, yan lang ang nila, yung ano ba yan? Anong pagkakaiba ng, buti pa nga nagtatagalog ka, doon sa Sulu kasi yung mga in-interview ko na Abu Sayyaf, tausog, iba doon talaga hindi kaya magtagalog Ikaw buti, pinipilit mo pero, ibang level ba yun pag alam mong jihad ito at mujahidin kami? Ibang level ba yung kuwan mo? Yung pagka-interesado mo? Mas mataas ba yung tapang mo pag ganun? Parang ganun. Kasi pag nasa wala ka bang takot, sir? Parang ganun. Pag alam mong mujahidin ka? Na ikaw nun, ano ibig sabihin ng walang takot talaga? Pagbakbakan, ano ibig sabihin ng walang takot? Talagang, kasi nakita ko yung ibang video nyo, talagang tayo-tayo din kayo Yung mga iba? Yung iba? Hindi ako, dadapa ako. Dapa. Tago sa likod ng puno. Oo. Yung iba. Dami kong video nyo kasi na, okay tapa ka. Ano naman naramdam mo doon sa unang encounter mo na sinasabi mo? Yung una na yon. Enkwentro yon? O ni-raid kayo o kayong nakauna? Enkwentro. Sa Bahungilan dati. Ito yung una mo? Hindi. Yun yung una. Pero yan lang. Wala nang iba. Sige, ikwento mo lang. Anong naramdaman mo naman na totoo bang wala kang takot ng mga panahon na yon? Meron din, pero hindi talaga masyado. Ganon. Oo, kasi pag matakot ka talaga. Kasi pag pumutok na yung baril mo, parang mawawala unti-unti yung takot mo. Kasi pumutok na yung sayo. Parang kami rin. Parang sa sundalo rin, pag naamoy mo yung pulbura, parang wala nang takot. Oo, ang ganon din. Sige, ikwento mo lang yung style mo naman nun.
Hindi ka yung tumatayo katulad ng ibang kasama. Dapa ka, anak. Tago sa likod ng puno. Oo. Tapos encounter, boom. Mm. Anong style yun? Ang bilis nyo gumalaw eh. Pag ganun eh. Ang bilis ng palo ng mga maneuver nyo eh. Mga veterano. Mga kasama. Yung mga iba, veterano, yung mga kasama. Pero kami yung mga bago na, ano lang, parang, ano ba yan? Sumusunod lang o ano lang. Hindi ko alam. Pure yakan ka, no? Pure yakan. Dito sa Basilan din, saan kayo natututo mag-Tagalog? Sa school lang. Sa school. Kasi dito, hindi kayo nagsasalita talaga ng Tagalog sa ano. Minsan lang. Hindi talaga na, ano. Kasi yung mga teacher, iyakan din. Yakan. Parang yung anak mo, marunong pa mag-Tagalog? Marunong yan. Ah, marunong siya. Marunong yan. Mas magaling pa mag-Tagalog siguro sa'yo. Oo. Kasi palagi nanonood sa cellphone. Tapos na, doon yan sa bahay nga. Palagi nagtagalog. Yung bata? Oo. Marunong talaga yan. Naintindihan niya lahat. Ah, kasi nanonood sa YouTube, ganyan-ganyan. Sa mga video. Mm. Pero sige nga, balikan natin yung encounter mo na yun. Kung encounter na ganun, paano ang... Kasi iba, ang style ng NPA, pag encounter, atras agad eh. Takbo. Parang gano'n din. Kayo, Kasi yung mga Abu Sayyaf, konti lang yung bala, kaya hindi magtagal sa gera. ganon. Parang gano'n. Ayun pala yung estilo nyo. Sa kakaunti bala, hindi kayo pwede magtagal na makipagsalpukan. Kaya pag nag-gera na, mga 20 minutes or 15 minutes, atras na. Kasi, konti lang yung bala. Pero may mga grupo kayo na may dalang itak. Namumugot din. May mga grupo kayong gano'n, di ba? Kinukwento kahapon ni Icon. Pero hindi kasama sa pag-jihad nyo yung mag-ano, Hindi yan. mamugot. Ano naman yung ikaw noon na na-encounter ka na gano'n, gusto mo yung gano'n na buhay? Ano, sir? Nagustuhan mo yung gano'n na buhay? Na mujahidin ka nga. Nagustuhan mo yon? Oo. Ito anak mo, marunong mag-Tagalog. Hindi ka pwede dyan sa screen eh. Tino mo ito anak mo. Kailan ka kaanak ng ano na, nung lumabas ka na? Oo. O sige, ikwento nga natin yung bakit ka dahan-dahan na lumabas? Anong nag-convince sa'yo na lumabas ka ng Kasi gusto ko na magbagong buhay siya. Gusto ko na mag-asawa, para magkaanak. Ang ganun. Kasi noon, ano ba kung Abu Sayyaf ka, wala ka talagang kalayaan? Meron din, pero hindi katulad ng katulad ng mga ano ba yan? Meron din, pero hindi ba katulad ng mga hindi mo magawa lahat yung gusto mo. Parang ganun. Kasi yung Abu Sayyaf talaga, tago rin kayo ng tago. Siyempre. Ilan ba kayo sa grupo nun? Malaki. Yung kay NJ kasi, malaki, di ba? Mga ilang kayo? 20? 10?
Parang ganun mga 10. 10. Oh. Yung normal na araw nyo, nandyan lang kayo sa mga bahay-bahay nyo. Opo, sir. Mag-ano lang kayo pag may umatake na army. Pag may operation na doon lang magkaisa sa ano. Saka kayo maggrupo tapos akyat na sa taguan nyo, ganon. Opo. Ibang-iba kasi sa NPA kasi full-time yan. Nasa bundok talaga sila. Kayo kasi nasa bahay pala. Tapos pag may operation, saka lang. Ganon, sir. Sa bahay lang. Yan lang kami sa lahi-lahi. Sa bahay ni Pahad. Tapos pag sinabing may operation na bago pupunta doon sa ano, sa mga alod. Sa Lasang. Sa bundok. Pero ang pinagkakakitaan nyo lang, yung mga kinokolekta mo noon. Ganun. Hingi dito, hingi doon. Actually, extortion yung tawag doon, yung engineer, sabi mo, engineer. Buong ilang taon yun yung buhay mo. Pero wala kang, may sweldo ka ba doon sa loob? Binibigyan din kayo? Po, binibigyan din kami. Siyempre, alangan naman, di ba? Pag may nakuha na ako, Ano, binigyan din ako. Binigyan din ako ni Pahad. Hindi mo naman naranasan na may hostage kayo? O meron din? Wala. Kasi kinukwento kahapon, galing, may iba kung naka-hostage sa Sulu, magpapadala dito ng share nyo para ibigay din dito yung ano. Hindi pala ganun. Hindi ka nakatikim nun. Ewan ko, sir, parang hindi. Siguro. Ewan ko ba kasi yung mga, alam mo lang mga bata. Bata lang kami ng ano. Ewan ko sa mga yung leader namin. Pero hindi kayo naubusan ng pera nun sa loob, sa Busayap. Hindi kayo nahihirapan mag-produce ng pera pang pagkain nyo, pang ganun. Walang problema. Palagi meron kayong... palagi meron. May suporta. Yung pagkain na po. Hindi naubos yung pagkain. Ganun. Pero ikaw, bumaba ka lang dahil, Gusto ko na magbagong buhay. Pero siyempre, takot ka noon sa military dahil baka, di ba ganun man lahat di ba na, saan ka nag-surrender na unit? Dito rin sa Campo 1. Sa 18IB? Hindi, sa 3rd SRB dati. Kaibigan ko. Sinong commander pa si yung battalion commander dito dati, si Almodovar. Si Monching. Kaibigan ko yan. Si Monching. Siyang commander pa noon nung mag-surrender ka? Opo. Buti hindi ka natakot. Okay ka, nagtiwala ka naman na ano. Nung una kang i-welcome dito ni Colonel Almodovar, ano ka? Kampante ka na. Opo, sir. Kaibigan ko siya. Kaibigan. Tapos na isang buwan na lang yun siguro siya dito, tapos palit na ng kay si Sir Sales. Si Eric. Parehong mabait yun. Parehong kaibigan din. Pero hindi ka nag-apply ng Capgo, ganyan pagkatapos. Ano ka na lang? Normal ka na lang na buhay na Parang ganito lang. Oo nga, kasi kaibigan ka dito, in-invite ka dito. Dito ako ngayon sa Campo 1, dating Ranger Battalion ito. In-invite ka, dumating ka naman. So parang ganun yung pagkakaibigan nyo dito na Palagi kami nagpunta dito pag may mga pagkatapos namin mag-surrender dito, may kami dito yan, may klase kami dito. Ng tiros? Dami na, darang. Klase, tinuruan kayo ng ALS ba, ALS? May ALS kayo dito. Ang ALS is Alternative Learning System. So, tinuruan pala kayo dito ng ayan, ang sundalo. Kasi pag nagsusurrender, inaalalayan talaga namin yung mga surrendery. Ganun ba?
Natuwa ka naman doon. Opo. Masaya ka na na tinuruan pa kayo dito. Masaya kasi marami kami activity, may mga laro kami dyan, tapos mga ano ba yan? Mga ah, Na third SRB pa noon. Ang opo, opo. May mga banding mo kami doon sa dagat, sa Kalugusan. Marami kaming laro. Masaya talaga. Ilan ba ang kasabay nyo noon ilan ang kasabay mo na bumaba? Na nandito noon? Marami kayo? Nung nagkasabay kami na surrender, Oo. lima siguro kami siya. 5. Hindi kasi yung Ranger, ayan si Colonel Almodovar, ano yan? Matindi talaga, warrior na warrior. Pero makita mo rin gaano kabait din, ano? Gaano kabait. Mabait talaga. Warrior talaga yan. No, ganun, ano? Ngayon, kaibigan ka na ng lahat dito. Masaya na. Masaya na. Anong pangarap mo ngayon sa anak mo? Mas marunong magtagalog pala sa'yo. Yung anak mo. Gusto ko makatapos ng pag-aaral yan. Yun lang pangarap mo na. Grade 1 yan ngayon. Anong pinagkakitaan mo ngayon? Nagtatrabaho ka, nagnegosyo ka na, o naghahanap ka pa ng ano? Wala. Wala pa. Wala pa. Pag may magbigay lang, ngayon lang. Yun yung ano mo muna. Pero at least ngayon, ano ka na? Tahimik na ang buhay mo. Kasamang pamilya. Salamat.